Teseussef. Ang pagtulog, isang simpleng salita, ngunit isa sa pinakamahalaga at pinakamasalimuot na proseso ng buhay ng tao. Tuwing gabi, bilyon-bilyong tao ang pumipikit at lumulubog sa isang mundo na nag-aayos, nag-aalaga, at muling nagbibigay lakas sa katawan at isipan. Ngunit hindi lahat ng tulog ay pare-pareho. Tuklasin natin ang iba't ibang uri at yugto ng pagtulog, at kung bakit mahalaga ang bawat isa. Nagsisimula ang pagtulog sa non-REM sleep, na may tatlong yugto. Yugto 1, ang pinakamagaan na antas ng pagtulog, tumatagal lamang ng ilang minuto. Nagsisimulang mag-relax ang katawan, lumuluwag ang mga kalamnan, at ang isipan ay lumilipat mula sa pagiging gising patungo sa pahinga. Madaling magising sa yugtong ito, madalas may kasamang biglang pagkislot na tinatawag na hypnotic twitch. Yugto 2, bumababa ang temperatura ng katawan, bumabagal ang tibok ng puso, at lumilitaw sa utak ang mga alon ng aktibidad na tinatawag na sleep spindles. Tumatagal ito ng halos kalahati ng kabuuang oras ng pagtulog at tumutulong sa pagbuo ng alaala at pagkatuto. Yugto 3, ang malalim na tulog, o slow wave sleep. Dito nag-aayos ang katawan, tumataas ang paglaki ng mga tisyo, muling nabubuo ang mga kalamnan, at lumalakas ang immune system. Kapag nagising sa yugtong ito, madalas nakakaramdam ng bigat at kalituhan. Pagkatapos nito ay ang REM sleep, o rapid eye movement sleep, ang yugto kung saan nabubuhay ang mga panaginip. Aktibo ang utak, halos parang gising, ngunit nananatiling hindi gumagalaw ang katawan dahil sa pansamantalang pagkaparalisa ng mga kalamnan. Mahalaga ang REM sleep sa pagkontrol ng emosyon, pagkamalikhain, at pagproseso ng alaala. Sa isang normal na gabi, paulit-ulit na umiikot ang mga yugtong ito. Bawat isa ay tumatagal ng humigit kumulang 70 minuto. Habang lumalalim ang gabi, humahaba ang oras ng REM at umiikli naman ang malalim na tulog. Bukod sa mga yugtong ito, may iba't ibang pattern ng pagtulog depende sa tao at kultura. Ang ilan ay sumusunod sa monophasic na pattern, isang mahabang tulog sa gabi. Ang iba naman ay biphasic, na may mahabang tulog sa gabi at maikling siesta sa araw. Sa ilang kultura, karaniwan ang polyphasic na pagtulog, maraming maiikling tulog sa maghapon, lalo na sa mga taong may abalang schedule o malikhaing gawain. May mga kalamangan at kahinaan ang bawat pattern, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng pare-parehong oras at sapat na haba ng tulog. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay nakakaranas ng maayos na tulog. May mga karamdaman tulad ng insomnia, sleep apnea, at narcolepsy na nakakaistorbo sa natural na ritmo ng pagtulog, na nagdudulot ng pagkapagod, pagbabago ng mood, at mga problemang pangkalusugan. Ang pag-unawa sa mga uri at yugto ng pagtulog ay nakatutulong upang matukoy at malunasan ang mga suliraning ito. Ang pagtulog ay higit pa sa simpleng pahinga. Ito ay isang biolohikal na sinfonya na nagpapanatili ng balanse ng katawan at isipan. Sa bawat panaginip sa REM o paghilom sa malalim na tulog, bawat yugto ay may mahalagang papel sa kabuuang kalusugan. Kaya sa gabing ito,
Kapag tumahimik ang mundo at pinatay ang mga ilaw, tandaan, ang pagtulog ay hindi oras na nasasayang, ito ay buhay na muling ibinabalik. The Zayusef.